Smile radiates positive energy. It's what paints happiness on the faces of Calapeñas from all walks of life. In Calapan City, it's everywhere! It's what paints happiness on the faces of Calapeñas from all walks of life. More than the taste of local delicacies, the aroma, the refreshing feeling, it's what satisfies the gastronomical cravings. It's amidst the hustle and bustle of the busy city life. It's in the embrace of nature's wonder. It's above and beneath the water. It's in the music and color of festivals and nightlife. At ang lahat ng mga yan ay nandito man din sa Calapan! It's the sweet taste of culture and history. From a small village which got its name from the word kalap, which means gathering of wood, Calapan City has transformed into a promising town and now into a progressive city. As the center of commerce and industry and the only city in the province of Oriental Mindoro, it is the home of educational institutions, banks, shopping malls, government agencies, restaurants, resorts, hospitals, and all kinds of establishments. From its humble beginnings, the city continues to transform lives without compromising the love for culture and innate values of Calapeños like excellence, discipline, and hard work. And for Mindoreños, it has been a way of life to say, "Tara, mamasyal sa Calapan." It's what defines us Calapeños, the epitome of discipline and good character. The next time you visit Calapan City, the gateway to Oriental Mindoro, smile and join us as we spread it everywhere. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po ang inyong City Mayor, Malu Flores Murillo. Sa inyo ay nag-aanyaya na suportahan ang isa na namang bagong programa ng pamahalaang lungsod. Ito po ang News on Wheels na ang layunin ay mas mabilis na maipaabot sa lahat ng barangay, lalo tigit sa mga liblib na barangay sa lungsod, ang mga ipinatutupad na programa at proyekto ng aking administrasyon. Sa pamamagitan din ito ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na madinig ang boses ng bawat sektor upang sa gayon ay mabilis nating mabigyang pansin ang paglalapat ng solusyon sa ating mga suliranin. Ang opisyales ng barangay bilang inyong kinatawan ay magsisilbing tulay upang marinig ang mga naisin na ambag sa higit pang pag-unlad ng ating minamahal na lungsod. Dagdag pa rito, kasama rin sa konsepto ng News on Wheels ang pagkakaloob ng libreng panuurin na tiyak na magpapasaya sa mga residente, partikular na sa mga bata. Asahan po ninyo ang inyong Tita Malu ay palaging mag-iisip ng mga kaparaanan upang tugunan ang pagkakaloob ng tamang serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal.
Good morning po mga kaibigan. Tulad ng dati, heto na naman po tayo sa ating palatuntunang negosyo at iba pa. At sa layunin po ng ating punong lungsod, Mayor Malu Murillo, na maibahagi sa ating mga kababayang Kalapenyo ang kumikitang kabuhayan dito po sa lungsod ng Calapan. Kaya sa pagkakataong ito, welcome po sa inyo sa ating mga nanonood. Magkaroon po tayo ng idea, magkaroon po ng maging inspirasyon ang palatuntunan ito para sa ilan natin mga kababayan na nagnanais pumasok sa larangan ng pagninegosyo. Kaya heto po sa inyo mga kaibigan, heto po kami tulad ng dati yung nakakasama sa palatuntunan ito, ang inyong lingkod, Rolly Di Macali po. At syempre, ang aking partner. Yes, partner, maraming salamat. At ngayon pong araw ay nandito po tayo sa Filipinian Hotel and Halcon Bar and Resto. Dito po sa lungsod ng Calapan. Isa hong kilalang hotel at resto bar. Dito po sa Calapan ang i-feature po natin upang alamin po natin ano po bang naging sekreto, ano po bang naging dahilan kung bakit patuloy pong lumalago ito pong negosyong ito dito po sa lungsod ng Calapan. At kapiling po natin ang manager at may-ari po ng Halcon's Bar and Resto at ganoon din po ang nangasiwa ng Filipiniana Hotel. Good morning, magandang araw po, Sir Arnold Valencia. Pati muna po kayo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Filipiniana Hotel. Okay, alright. Alam po ninyo, ito, pagka sinabing Filipiniana Hotel, lalo na doon sa mga local tourists natin, mahabang panahon na, kapag dadayo rito sila sa lalawigan ng Oriental Mindoro, dadaong sila sa pagbaba pa lang ng barko, makikita natin dyan, meron ng isang tawag doon, yung nakasulat na Welcome Filipiniana Hotel, di ba? So, ito pong Filipiniana Hotel, ano yung maituturing natin? Kung paano, sabi nga po mga kaibigan, merong 5-star hotel dyan po sa may Kalakhang, Maynila. Dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalo na po dito sa lungsod ng Calapan, meron tayong tinatawag na 3-star hotel. Tama po ba? Yes, tama po. Okay. Ito po yung 3-star hotel. Ito pong Filipiniana Hotel dito po sa lungsod ng Calapan. At ito, sir, matanong ko nga po kayo, kailan po ito nagsimula? Actually, nag-start kami mag-operate noong year 2000. Okay. Ang buong story kasi talaga niyan, noong 1992, ang father ko is governor ng province. And then during those times, noong 92 until year 2000, minsan marami siyang bisita na dumarating dito, mga VIP, mga ambassador, mga big time na negosyante. Kaya lang, nung time nga nung 90s, wala siya mapagdalahan na bisita na maayos-ayos na hotel sa Calapan. At hindi pa naman ganito kaunlad ng Calapan nun oo. Kaya most of the time, yung mga bisita niya, come and go lang. Darating sa umaga, uwi ng hapon. Kaya hindi niya mapa-stay sa overnight kasi nga wala. So that brought up the idea na ba't hindi siya pagtayo ng hotel. Actually, this started as a Mike. Ang pangalan talaga ito is Mike Hotel. Ito sa franchise from the US. And then when nag-lapse yung contract namin with them, we decided to run the hotel on our own and change the name to Filipiniana Hotel. So doon po. Then since then, noong 2003, 2004, kasi I was based in Manila, sabi sa akin kung pwede daw ako mag-stay sa Mindoro. And then, ako magpatakbo ng itong hotel namin. So, doon na nag-start ang Filipiniana Hotel. Sa simula po ba, ganito na po talaga ang itsura ng Filipiniana Hotel o nagsimula po sa ilang rooms lang o ganito na talaga? No, actually, kung tutusin mo yung pinaka-building ng hotel, diyan na talaga nag-start. We are a 50 rooms hotel and then nag-expand, inayos na namin konti yung restaurant hanggang sa mais ng basta maintenance-wise, medyo make it up tayo dyan eh. Kailangan clean and span lagi. Kaya kung titingnan yung hotel, despite na 24 years na siya in operation, speak and span pa rin yung property, yung building namin. So, more than 2 decades na po ang Filipiniana Hotel. So, marami na tayong pinagdaanan, alam ko, lalo na po sa pamamahala. Alam mo, napakabigat partner ang humawak ka ng isang negosyo. Lalo na sa ating mga nanonood, sabi nga po ng ilan, ang negosyo niya isugal. Ang hirap lumaro, lalo na anya kapag wala kang puhunan. At kung may puhunan ka ikaw na may bumagsak, pagulong-gulong na aabutin mo. Alright.
dumating po tayo sa ganitong pagkakataon na napakatagal na more than 2 decades. Meron tayong mga tinatawag na pandemic na dumaan sa atin. So, papaano po natin na-maintain ang Filipiniana Hotel Calapan dito sa ating lugar na hindi naman huminto despite of may mga ganong pangyayari sa atin? Yes. Actually, I remember nung pandemic na yun. Kung ikukwento ko lang sa inyo, nung 2017, 18, 19, maganda yung record. Maganda yung pasok ng turista dito sa atin, tuloy-tuloy. Until one time, nung pumasok na yung 2020, I remember that time, February, March, pumasok na yung pandemic dito sa Pilipinas. Until na dineklara ni Duterte, President Duterte, na i-shut down lahat ng businesses. So I have no choice. Nag-uwian na lahat hanggang sa totally nag-close kami for ilang months. 2 to 3 months. Ayun na nangyari sa amin. Until one time, nung slowly na in-open up na ulit yung pasok ng mga turista sa atin, dahan-dahan kong binuksan. Actually, hesitant ako na buksan pa yung hotel. Kasi nga, yung pasok ng turista dito, isipin mo, pupunta dito, isang tao lang, isang room lang. Paano ako magsusurvive? Ang bigat nung time na yun. Expenses. Yes, totoo yun. Kaya nga, ang nangyari niyan, nag-skeletal force kung ginawa ko dito. Bawas lahat ng empleyado. Marami doon, single shift lang. Ang nangyari. Until may time na tumawag sa akin ng father ko, chairman namin, bakit ko pa daw ino-operate ang hotel na alam kong nalulugi. Oo. Ang haba ng dinanas ko noon. So, actually, I remember those times. So, mga 2 or 3 times niya akong tinawagan. Bakit pa ako tuloy nag-operate? Ba't di ko na siya isara? Hindi ko masabi kasi personal kong parang may sarili akong gustong magawa. Kasi for humanitarian reason. Iyon ang importante. Yes. Iyon sa tao. Yes. Oo. Yung mga empleyado. Empleyado, yes. Oo. Hindi ko masabi sa kanya, yun yung reason ko. So, ang nangyayari, tapos talagang kahit lugi, ako na mismo naglalabas. Nagpapaluwal ka. Oo, kasi minsan may nagte-text sa akin mga empleyado ko, boss, baka pwede kami magkatrabaho, wala na kayong pambili ng bigas. May anak ako, na inaalagaan, may pampasok. Wala. Naawa naman ako. So, pero hindi ko sinabi sa kanila na medyo lugi talaga tayo. So, nag-survive kami slowly hanggang ito naman, at least kahit paano, pumasok na ulit yung tourism dito sa atin at bumabalik na ulit yung sigla ng negosyo pagdating sa service sa hotel industry dito sa Calapan po. So, ibig sabihin, kung ang pag-uusapan natin ay pamamahala, lalo na sa katulad ng ganitong uri ng negosyo, hindi lamang pala rito ang titingnan mo, yung kinikita. Kinakailangan tingnan mo din dito yung mga tauhan mo, yung manpower. Yes. Kasi kapag iniwanan ka ng manpower, mamumblema ka rin. Di ba? Yes. So, yung pamamahala pong katulad dito, hindi ba kayo nahihirapan na i-maintain ito? Well, tapos na yung pandemic, pero considering na may mga local foreign tourists na tayong dumarating sa ganitong uri ng sistema, hindi ba kayo nahihirapan para dun sa ating mga nanood-nood na sabi nga ay layunin ng palatuntunan ito sa pangunguna ng ating punong lungsod Mayor Malu Murillo na maging ehemplo ang palatuntunan ito mula dun sa mga bibig, mga testimony ng ating mga negosyante sa lungsod ng Calapan na baka isang araw pumasok din sila sa larangan ng negosyo ito. Napakahalaga po ng pamamahala. Di ba kayo nahihirapan? Hindi. Actually, nag-enjoy din naman ako Okay. Sa pagpapatakbo. Yung kwento ko rin nung una kasi nga, di ba nung una, yung unang kwento is sinabi sa akin ng father ko, nung base pa ako sa Manila, kung pwede kong pumasok dito sa Mindoro, 200 Hotel. Nung time na yun, hesitant ako. Kasi Manila boy, Manila boy tayo nun. Baka hindi boy Manila. Di ba? Yung mga barkada ko nandun lahat. Tapos siyempre, tuwing gabi, nasa gimikan ako. Mga ganon. Sarap ng boy ko dun. Tapos bigla akong darating dito nung 2000. Kasi pumupunta na kami dito para magbakasyon. Lumalit kami tuwing Holy Week. Until sa sinabi nga sa akin, as in for good, dito na ako tumira.
Ako, nung time na yun, wala pang Jollibee. Nung time, wala pa. As in, 2,000. Wala pang Robinson, wala pang Unitap, Sarap. As in, wala pa kaming kapitbahay masyado dito. Ang lungkot. So, pumayag naman ako. And then, pero ang ginagawa ko, every week, gumalawas ako Manila. Ganun ang buhay ko noon. Hanggang so slowly, nagkaroon na ako ng mga kaibigan. And yun, medyo nasanay na rin tayo. Pero it was challenging on my part. Kasi, isipin mo, bigla akong pinahandle ng ganitong business. Ang forte ko kasi talaga is real estate naman talaga ang business namin sa Manila, di ba? Construction, tsaka marketing sa real estate. Wala akong kaalam-alam kung paano patakbuhin ng hotel. No? I admit, nung time na yun, marami akong lapses. Kasi hindi ko alam eh. Mag-beddings, mag-ayos ng kwarto, hindi ko rin, mag-inspect ng kwarto, kung titignan ko doon, hindi ko alam. Until one day, na-invite ako ng Department of Tourism sa isang seminar dito na inatenang ko regarding operations ng hotel. So, pumunta ako and then nakausap ko yung nag-train sa amin. Ginawa ko siya ng deal. Absorb ko muna siya dito sa akin. I paid him certain amount. So, mga 6 months nasa sa akin siya, in-house. Para manager ko na rin siya. As in, nirehash niya, tinuruan kami lahat kung paano patapuhin. Hanggang sa doon ako natuto. And then, as time passes, gugusto mo na rin yung trabaho eh. Hanggang sana na rin kung paano operate. Tsaka pag sinabi natin Pilipiniana, one of the face ito ng lungsod ng Calapan eh. Diba? Isang mukha ito, itong Pilipiniana. Oo. So ano yung pwedeng ipagmalaki ng Pilipiniana Hotel? Lalo na, siyempre, may mga local tourists tayo, may mga foreign tourists tayo na dumating dito. Ano yung masasabi nating kakaiba sa Pilipiniana Hotel? At saka dito sa Halcon Bar and Resto. Actually, ang sa pagmamalaki ko dito is yung service namin. Okay. I see to it na lahat ng staff ko magalang sa mga bisita. Importante yan. Importante yan. Kaya sino pa yan? Kailangan batiin yan. Good morning, good afternoon, good evening. Kahit magsawa sa mukha nyo, bisita kakagreet nyo, batiin nyo ng butayin. Kailangan hospitable tayo lahat, lagi sa mga bisita natin. Ganun, same thing din as sa restaurant. Kailangan maayos ang serbisyo. Yun lang naman talaga ang pinaka-importante. One of the key, sabi nga. Kasi nga, ako man, pag pumunta ako sa ibang lugar, pumunta ako sa isang hotel, yun ang key. Para sa akin, mas tinitingnan ko yung serbisyo. Second na lang yung facility ng hotel. Diba? Kasi ano gagawin ko kung maganda facility, hindi maganda ang trato sa akin ng mga guests mo. Diba? Iinit lang ang ulo pag gano'n, pag bastos ako. Sir, pagdating doon sa pagkain, ano po yung masasabi po natin na dahilan kung bakit ang isang bisita, isang guest ay pupunta dito po sa Pilipiniana, lalo na po dito sa Halcon's Bar? Ano po ang specialty kumbaga na may offer po natin? Actually, ang pinaka-specialty talaga namin dito is yung binagoong ng lechong kawali namin. Tsaka binagoong crispy pata. Yun. And also our kare-kare. Before, we tried serving international dishes dito. Kaya lang na-check namin yung takbo sa menu, hindi masyado inaano ng mga bisita. So, we might as well take it out from the menu and really serve na lang pure Filipino dishes. Filipino dishes. Kasi Filipiniana hotel din naman tayo. Yes. Di ba? So, ayun din naman talagang laging hinahanap ng mga tao. So, tinuloy na rin namin. Pero marami pa kaming ibang pagkain sa menu na hindi namin nasa-serve purely for, depende sa function. O, at mga special menu namin yun na marami pa sa mga bisita namin hindi natitikman. May mga satay pa kami, minsan may Mongolian grill pa kami minsan dito. Special occasions lang namin sinaserve. At sa tingin ko, sir, isa po sa pinupuntahan ng mga bisita dito, ito pong napakaganda nyo po at malaki, ito yata may pinakamalaking swimming pool dito sa Calapan. No, hindi naman. Basta maayos lang. Opo. Basta we try to maintain it as clean as possible every day. Ang importante nga, katulad ng sinasabi niya, yung paano mo itrato di ba? Alam mo, napaka-importante po niya. Isa po yan sa sinasabi nga na susi sa mga nagnanais magnegosyo, pumasok, maliit, malaking businesses. Yung sinasabi ni Boss Arnold na
importante yung pakikitungo na maliit man o malaki ang negosyo mo. Kaya nga po palatuntunan ito, sabi ko nga po, inuulit-ulit ko, inilunsad po ito ng city government para magsilbing ehemplo. Sino man ang gustong pumasok, makapulot tayo ng mga unti-unti mga pamamaraan. Iba't iba, napanood na po ninyo yung ilang mga segment po natin. Iba't iba sila ng pamamaraan kung paano na isusurvive yung negosyong kanilang itinayo. Di ba? Alright, dito po sa bahagi po ninyo, ang Filipiniana, well, sa bagay, sabi nga natin, itinuturing itong 3-star hotel dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At ito'y nagpapatuloy hanggang sa ngayon, bagamat ika ngay, nagkaroon tayo ng konting paghinto, ilang buwan, panahon ng pandemic. Now, ngayon bumalik na yung trend ng mga turista natin. Ano yung po pwede natin na, ang Filipiniana Hotel ba, nananatiling nakahanda kung sakali dumagsa uli yung mga foreign tourists natin? Like katulad ngayon, inilulunsad dito nga, meron tayo na-detect ng mga good diving site na hindi natin alam. Di ba? Baka mamaya-maya, yung mga turista galing Puerto Galera, galing sa Samar o Summer dyan sa, kasi nautical highway tayo, Katikla, di ba? So, ito bang Filipiniana Hotel, sir? Itong Halcon Bar and Resto mo, still, naka-ready po kung sakasakali dumating ang ganyang uri ng mga parokyano natin? Yes. Siyempre, pag nasa hotel industry ka, we're maintaining 3-star rating, always ready kami sa mga ganyan. And aside from that, aside sa 50 rooms kami, meron pa kaming convention hall that can cater up to 300 na 300 people. And aside, pati dito sa poolside namin, we can also cater around 200 people. Okay. So, kayang-kaya. Kaya naman po. At kaya makipag-compete sa ibang mga hotel, restaurant, dyan sa kabilang probinsya natin, like in Batangas o somewhere there, dyan sa parting Kalakang, Maynila. Kasi island province tayo di ba? Kayang makipag-compete ng Filipiniana. Yes, kasi nga, I'm sure kaya namin makipag-compete. Kasi nga, ang pinaka-asset ko dito is I maintain our people. Yun. Sanay na yung mga staff ko pagdating sa mga ganyan mga larangan. Actually, we've already hosted ilang presidente na. Oo nga. Lagi dito Si Erap, si Ramos, si GMA, si Noynoy. Basta marami. Ito yung puntahan, puntahan. Mga senator. Mga artista. Dito lagi yung puntahan. Kaya medyo sanay na rin yung mga tao kapag mga dating sa mga VIP. Sir, nakatulong ba yung kwan? Siyempre, alam naman ng mga taga Mindoro na yung father po ninyo, the former governor, congressman, RGB, Rodolfo Valencia, ay mahusay na politiko. Nakatulong po ba yung pagiging politiko ng inyong father para mas mabilis pong umasenso yung business po ninyo, sir? Factor ba ito? Factor? Actually, maybe yes. Politiko kayo. Magastos In a way, nakatulong kasi nadadala mo yung mga bisita mo. May place ka, di ba? Yes, proud ka, pwede mo dala dito kahit sinong VIP. May lugar And aside from that, yung connection niya sa Manila. Importante rin yun, Yes. Actually, yung isang project namin, yung Neo Calapan, tsaka yung Robinson, kaya lang na tuloy yung mga yan dahil dito sa Filipiniana Hotel. Okay. Ito naging stepping stone ng mga VIP niya. Yung partner niyang sa Neo Calapan, kaya napa-oo kasi nakita niya itong lugar. May hotel pa lang ganito na pwedeng itayo yung subdivision ng tinayo namin doon na naging successful. Si Ma'am Rubina Gokongwei, kaya siya nag-overnight siya dito, nakita niya rin tong facility na to, kaya niya nakita yung lupa sa harap where they built the Robinson now. Yun. Yan yung mga isa sa mga naging pabor, lalo nung time ng father ko nasa position. Na-invite niya yung mga malaking negosyante. So kumbaga, dumating sa puntos na itong Filipiniana Hotel, ito yung naging opener. Yes. Kung paano, particular itong street na ito, Yes. Dati-dati, wala namang mga establishment partner ito. Tugunan yan Wala kang kapitbahay dito doon. So, madaling salita, ito yung nagpasimula, naging opener ng lalo pang ikinuunlad ng lungsod ng Calapan. So, ang laki ng role ng Filipiniana
sa pagkakaunlad ng lungsod ng Calapag. Oo. Medyo... Yes, oo. Dahil nakita natin from the beginning eh. 2 decades more than di ba? Nakita natin na hindi naman ganun kaulad ng lungsod ng Calapag. Alright, sa sistema pong katulad ng ganyan, matagal na ito eh. Ano yung relasyon natin ngayon? Ano yung nagiging relation natin sa city government when it comes to sa mga ordinances na pinatutupad? Like now, meron tayong pinatutupad na yung sa environmental po natin, yung mga... No single-use plastics. Yes, oo. Paano natin natutugunan? Nagkakaroon ba tayo ng yung tinatawag natin harmonious relationship between the city government, the LGU, and the business sector? Paano niyo po nga? Kasi sa amin dito naman kasi sa amin walang problema kung anong ordinance ng city. Yan ang sundin. Basta sa akin naman, we try our best to keep our place clean as much as possible. Sumunod sa mga patakaran. And so everybody happy, walang problema. Yes. Ganun lang naman po. Kung nakaka-comply naman kayo, sir, sa mga, sabi nga natin, mga ordinances, mga requirements ng city government, in return, paano naman po nakakatulong sa inyo ang city government? Kayo ba sa pag-rehistro ng mga negosyo nyo, pagbabayad ng inyong mga bayarin sa city government? Sabi, wala bang hassle? Ito ho ba'y napadali? Ano po masasabi ninyo dito, Actually, madali naman sa amin kasi marami naman mga kilala natin nandyan. Willing naman tumulong ang city anytime pag may problema. And at the same time, pag may kailangan sila sa amin, inaano rin namin, maganda yung harmonious yung relationship namin with the city. Maski naman sa probinsya, walang problema. Kayo ba, sir, ay member nung yung association ninyo, sir? Yung HRAC? Yeah, I used to be president of the organization. Okay. So, yung mga issues and concerns nyo naman, sir, pamamagitan po ng inyong grupo na ipapaabot nyo naman po sa city government at ito naman po yung pinakikinggan. Kaya malaking tulong sa amin yung City Tourism Office. City Tourism Office. Sila ang maalalay sa amin pagdating sa mga gatong industry. Pagdating sa usapang turismo, itong Filipiniana Hotel, isang may pinakamalaking ambag. Unang-una dito nga nagsimula yung mga establishment na malalaki na yan eh. At pag kami pumupunta rito mga turista, local and foreign, meron tayong pinagmamalaking 3-star hotel dito. Oo. At saka meron pa pala akong isisingit. Tumutulong kami sa mga estudyante. Yan, oo. Dito. Yung sa part of hotel, social responsibility. Tumutulong kami. Marami kaming train. Okay. OJT, very good. Minsan mga 3 months sila dito sa amin, 4 months. Depende sa number of hours required. Yun. Kasi naman, kaya ako gustong tinatanggap yung mga yun kasi gusto kong i-share kung anong alam namin na serbisyo. Ba't ko naman ipagdadamo? Di ko madadala sa hukay yung, di ba yung kaalaman namin? So, kaya sabi ko sa mga staff, kung anong kailangan ng mga estudyanteng background o kaya lesson, i-share nyo nang i-share lahat. So, kailangan kasi ng mga estudyante yung partner, especially kung mag-abroad, yung certificate na magagaling sa inyo. Walang problema sa akin yun. So, isang Pilipiniana na katulad ng ganyan, na part of social responsibility na tinatawag, yan po yung naibabahagi po nila sa ating mga bataang estudyante, na lalo na doon sa HRM ba yun? HRM. Yung hospitality management students. Actually, mga libo na yung na-train namin dito. Every year. Sir, maliban doon sa income na na-generate po ninyo, taxes na binabayad po ninyo sa government, nakakatulong po kayo na makapagbigay po ng hanap buhay sa ating pong mga kababayan. So, ilan pong mga empleyado meron kayo dito? Dito sa hotel, kasi dalawa po kasi. Meron kaming hotel side tsaka restaurant side. Actually po yung hotel, that is family corporation. Owned by the family. But the restaurant, I am the entrepreneur ng restaurant. Ang hotel is around 27, 28. Same din halos ng restaurant. So, all in all, mga 60 staff kami halos. At saan sila galing, sir? From Calapan or? No, actually, iba-iba eh. Meron Calapan, meron second district. Okay. Pero aside sa isang tulong ko sa kanila, meron akong libreng tulugan. Pag meron, pag kailangan nilang kasi minsan naawa naman ako. Kasi mahal pamasahe. 'Di ba? Tsaka mamaya yung pamasahe nila napupunta lang doon. Ay yung sinusweldo nila. So meron akong available na space. Basta bahala sila magsiksikan. Pero basta libre tubig,
kuryente nila yan, lalo yung space. Nakakapag-generate ng hanap buhay sa ating mga kapwa Mindoreño. So, napaka-importante po niyan. So, siguro, sir, marami tayo na pag-usapan regarding din sa Filipiniana Hotel at Halcon Bar and Resto. Ano po yung sa tingin mo na pwede natin maipayo sa ating mga kababayan natin na gusto sumubok sa anumang uri na larangan ng negosyo? Ano yung sa tingin mo na pinaka-dapat una nilang gawin? Dapat bang mangutang? Dapat bang, paano ba yung sistema na pagka nangutang ka, dapat bang kalimutan o dapat bayaran? Paano ba yung sistema pagpapatakbo sa mga tauhan? Dapat ba mahigpit ka? Dapat ba higit lumay ka? Paano po? Para baka sa ating mga nanonood, gusto sumubok sa pagnenegosyo, makapagbigay tayo ng konti pang aral. Pinagsasabi din, partner, na mas maganda hands-on ka sa negosyo. Yes, hands-on. Meron namang nagsasabi na okay lang na hindi hands-on, basta may pinagkakatiwalaan kang tao. Oo, may mga ganun eh. Ano sa part ninyo, sir? Sa inyong part. Well, actually, pag sinabi mong hands-on, actually, nung una, hands-on ako. Kaya lang na-train ko na yung mga tao ko na kahit wala ako, kaya na lang patakbuhin. Kaya patakbuhin. Ay, importante yun eh. Kasi maubos oras mo di sa mga ganyan. At least I can do other business. Di ba? And then pag sinabi mo kung mag-start ka ng negosyo, see to it muna. Kung ikay utang, kaya mong huwag kang sumobra sa utang, mahirap yun. Kasi pag nasira pangalan mo nun, ay mahirap pa makarecover eh. Mahirap. Baka hindi ka na anuhin ng bangko, mahiramin. Tapos sa mga business sector, baka kumahan pa yung pangalan mo. Hindi maganda yan. At least, makontrol mo man lang. Pero I advise talaga, start small. Start small lang. Huwag mong bibiglain. Okay. And also, may kasabihan nga tayo, pag merong opportunity na dumating na hindi mo alam paano patakbuhin, tanggapin mo. Because that is opportunity for you. That's an opportunity, doon mo pag-aralan. Kesa naman, walang dumating. Kesa sa wala. Kesa sa wala. Very good, galing. Yun yung isa sa akin. Kaya ako, wala naman ako. Sabi nga, opportunity knock once. Knock once. Opportunity can knock only once. Baka hindi na bumalik. Ngayon, pag may dumating akong opportunity, doon mo pag-aralan. So, pwede rin pala yung sasabi nila na dapat daw expertise ka doon sa ganung negosyo. Hindi naman necessary. Gaya ni Sir Arnold, real estate yung kanyang specialty. Yes, sa ganito. Punta ako sa ganito. So, that is opportunity na dapat i-grab. Oo nga. Inambit ko naman na may lapses ako. Pero yun challenge naman sa akin. Okay, very good. Ganda ng usapan po natin. Sa inyo po mga nanonood, marami na kami na-picture. At iba-ibang pamamaraan. Iba naman yung katulad na sinasabi ni Sir Arnold. Pero lahat po yan, pumapatok dito sa usapang hanap buhay. Pero bago po tayo tuluyan na magpalad sa ating palatuntunan, ibibigay ko pa rin po sa inyo ang pagkakataon, baka sakali, doon sa ano ba ang Filipiniana Hotel ngayon, as of now, at ang Filipiniana Hotel ay heto na siya ngayon at ano pa yung pwede ninyong masabi bilang magsilbing ehemplo ang uri ng inyong pamamahala sa ating mga kababayan. Yes, actually, gusto ko lang po ulit kayong lahat i-welcome dito sa Filipiniana Hotel. Ang business po talaga, sa umpisa, hindi ganun kadali. Okay. Oo. Don't expect any business na madali patakbuhin sa una. Marami kayong challenges na mararating. Hindi naman lahat maganda eh. Pero keep in mind na walang uunlad pag hindi yung paghihirapan. Iyon. Yun naman po eh. Lahat naman yan. And aside from that, yung plano rin namin dito sa Filipiniana, hopefully, knock on wood, pag maganda, plano namin mag-expand eh. Additional 100 rooms pa. So, palaki pa, ano? Oo. May space pa ba, sir? Dito po sa side. May plano na kami dyan. So, may konti pa kami naayos na konti. Kasi may market kaming tinatarget eh. Kasi ang target namin dito more AB. So, may plan kaming for expansion na siguro sa kanako ikukwento. Pero ang importante, yan po ang Filipiniana Hotel and Hotel Calapan dito sa ating lungsod na nakilala natin more than 2 decades noon at ngayon. At ng good news, sa palaki pa po ito ngayon. Sa kasalukuyan ng sisilbi sa lalawigan ng Oriental Mindoro. So wala na po tayong oras at papaalam na po tayo. Maraming salamat po sa inyo, sir. At sa naibahagi ninyo, we hope
kapulutan ng ating mga kababayan ng aral, itong ating huntahan na ito para doon sa ilan na gustong maghanap buhay. Sabi nga ni Sir Arnold, maliit man o malaki, importante, pag-aaralan mo yan. Yes. Not necessarily, hindi ka expertise dyan, importante, i-grab daw ang oportunidad. Every opportunity. Baka I-grab. mamaya hindi na bumalik eh. Ayan, Diba? galing, di ba? So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At bago po tayo tuloy ang magpaalam, siyempre, sa lahat po ng ating mga viewers, ito po'y palatuntunan ng City Government sa layunin ng punong lungsod Mayor Malu Murillo na maibahagi ang mga ganitong mga karanasan ng ating mga negosyante sa lungsod ng Calapan na maaaring kapulutan maging ehemplo para sa inyo na makapagtayo tayo ng maliit na negosyo para sa bahagi ng ikauulad ng bawat isang Calapeño. Ito po ang inyong nakasama, ang inyong naging lingkod, Roldy Bacali po. Magandang araw po sa inyo. At ako naman po inyong lingkod, Junior Acapulco. Marami pong salamat. At acknowledge ko lang yung pong mga kasamahan natin partner, ang MIS. Yes, oo. Ang MIS, Kasama maraming natin salamat. dito Kaya sa panguna po ni Sir Mervin Abogado, sa CIO, at sa lahat po ng staff. Marami pong salamat. Especially kay Sir Arnold Valencia. Marami pong salamat, sir, sa inyong time. At sa mga kababayan po natin, nagninegosyo po dyan, gusto nyo pong ma-feature ang inyong pong mga business, magsabi lang po kayo. Yes, just Pupuntahan po contact. namin kayo. Opo, Marami pong salamat. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you. Okay. May pinanda ako.